Bes, pabalik na muna ako dyan sa lugar natin ha. Sobra na kasi talagang problema ko sa utang kaya naisip ko ibenta ko na lang yung bahay ni Lola para may pambayad ako. Beshi, sandali lang ha. Baka pwede mo munang ipagpaliban yung pagbalik mo dito sa atin. Hindi kasi maganda yung nangyayari sa lugar natin ngayon. Hindi ko na pwede ipagpaliban yung pag-uwi ko dyan. Wala na ako ibang pagpipilian. Kailangan ko talaga ng pera ngayon. Pero Beshi... Saka na lang tayo mag-uusap. Sige na. Pagdating ko dyan, nagmamadali na kasi ako eh. Gabriel, sandali lang! Isang magandang araw sa iyo, Miss Ligaya, at sa lahat ng nakikinig sa Aswang Confessions. Itago mo na lang ako sa pangalang Martha. Hindi pangkaraniwan ang ibabahagi kong karanasan sa inyo. Dahil hanggang ngayon hindi ko pa rin maiwaksi sa isip ko ang lahat ng nangyari noon sa amin ng matalik kong kaibigan. Naitago mo na lang din sa pangalang Gabriel. Ang ikukumpisal ko sa iyo, Miss Ligaya, ay tungkol sa matalik kong kaibigan na si Gabriel, na isang bakla. Bata pa lang siya, alam na niya na hindi kotse-kotsehan o baril-barilan ang gusto niyang laruin, kundi Barbie dolls. Pareho kaming lumaki sa isang liblib na probinsya sa Kabisayaan na hindi ko nilang papangalanan pa. Naisip ni Gabriel na lumuwas sa Maynila at iwan ang aming kinagisnan na lugar para doon magtrabaho. Ngunit isang araw, tumawag siya sa akin at sinabi na babalik na raw siya sa amin. Sa kanyang pagbabalik, hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng mabigat na tungkulin na kailangan niyang gampanan. Isang tungkulin na may kinalaman sa aswang. Bago ko simulan ang aking kwento sa ating mga tagapakinig na mahilig din makinig ng mga kwentong katatakutan, huwag ninyong kalimutan na mag-comment, mag-like, mag-share at mag-subscribe sa channel na ito. Ang totoo, ayaw na talagang bumalik ni Gabriel sa lugar namin. Bumalik lamang siya dahil kailangan niyang ibenta ang bahay ng kanyang lola upang mabayaran ng mga utang na unti-unting nagpapalubog sa kanya. Diyos ko! Ay, mabuti na lang sinalubong mo ko. Sabi ko na nga ba kapag dumating ako, ikaw talagang unang-una ko makikita, bestie. Huwag kang maingay. Halika na sa bahay ninyo. Sinabi ko na sa'yo na huwag kang munang babalik dito, diba? Pero napakatigas talaga ng ulo mo. Wala na akong ibang choice kundi bumalik dito, no? Kailangan ko nang maibenta ang bahay ni Lola sa lalong madaling panahon. Huwag kang maingay, sabi. Hindi maganda ang lagay dito ngayon. May masasamang nangyayari sa lugar natin. Masama? Ano namang drama yan, Aber? Hoy Marta, umuwi ako dito dahil kailangan ko ng pera. Hindi ako nandito para sa mga kadramahan ng lugar na to. Hindi ito drama, Gabriel. May mga taong nawawala rito. Hindi umaalis. Pero bigla na lang naglalaho. Nawawala? Eh, baka naman nagpunta lang sa ibang lugar. Grabe, ang OA mo naman. May pinuntahan lang, nawawala na kagad. Seryoso ako, Beshi. May mga taong bigla na lang nawawala rito. May kumukuha sa kanila. Ay naku, saka ko na lang ikukwento sa'yo. Ay, kinikilabutan na ako. Halika na sa bahay ng lola mo, bilis. Pagpasok namin sa bahay, naabutan namin si Aling Sally, ang caretaker ng bahay ng lola ni Gabriel. Noong nabubuhay pa ang matanda, matalik silang magkaibigan ni Aling Sally. Kaya hindi na nakakapagtaka na siya ang nagbantay sa bahay nang lumuwas si Gabriel sa Maynila upang magtrabaho. Nabalitaan ko ang pagbalik mo, Gabriel. Pero pasensya ka na, hindi mo basta-basta mabenta ang bahay ng lola mo. Oh, bakit naman hindi, Aling Sally? Ako ang tagapagmana nitong bahay ni Lola. At kailangan ko ng pera, alam niyo yan. May hirapan kang ibenta ang bahay ng lola mo. May sumpa ang bahay na to. At may sumpa rin ang pamilya ninyo. Marami na rito ang nakakaalam. Sumpa kagad. Kung hindi yan dito mabebenta, di bebenta ko na lang sa iba. Hanap ako ng ibang bahay sa ibang lugar. Hindi mo maintindihan, Gabriel. Hindi pera ang kapalit ng bahay na yan kapag binenta mo. Kundi buhay. Anong ibig niyo sabihin, Aling Sally? Gaya ng sinabi ko, may sumpa ang pamilya niyo. Kaya sumpa rin ang nakaangklas sa bahay na ito. Kapag may tumira rito, mamalasin at mamamatay. Kaya kahit ako ang caretaker, hindi ako dito nakatira. Araw-araw ko lang itong nililinis at binabantayan. Pero pagdating ng gabi, umuuwi din ako sa amin. Kahit nung pang inalok ako ng lola mo na dito tumuloy bilang tagapagbantay, hindi ko kinayang tumira rito. At isa pa, nasabi na siguro sa ni Marta na may nangyayari rito.
Sinabi ko na sa kanya, Aling Sally, pero ayaw pa rin talagang maniwala. May nangyayari rito. May mga taong nawawala at hindi na natutunto ng kanilang mga katawan. Ang pagbabalik mo rito ay senyales na may mga susunod pang mangyayari. May nangyayari dito. May mga taong nawawala at hindi natutunto ng kanilang mga katawan. Ang pagbabalik mo rito ay senyales na may mga susunod pang mangyayari. Isa lang ang tatandaan mo. Huwag kang lalabas ng mag-isa sa gabi. Baka makaharap mo siya. Yun lang at tumalikod na si Aling Sally. Nagpaalam na rin ako kay Gabriel na uuwi at babalik na lang ako. Pagpasok ni Gabriel sa kwarto habang nag-aayos siya ng gamit, hindi niya sinasadyang masagi ang isang maliit na kahong kahoy na nasa ibabaw ng mesa. Nahulog ito sa sahig at kumalat ang laman. Doon niya nakita ang isang lumang litrato ng kanyang lola Ising. Nanlaki ang mga mata niya nang mapansing may hawak itong patalim. Sa likod ng litrato nakasulat ang mga salitang, "Para ito sa pagbabalik ng manunugis." Doon niya napagtanto na sa pagbabalik niya sa aming lugar, muling mauungkat ang matagal ng lihim ng kanyang pamilya. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang litrato ng kanyang lola at ang salitang manunugis. Ang balak niyang pagbibenta ng bahay na inaakala niya magiging susi sa kanyang kalayaan ay biglang naging parang selda na magbabalik sa kanya sa katotohanang pilit niyang tinatakasan. Kinabukasan habang inaayos niya ang mga gamit pang manicure at umaasa na may magpapagawa ng kuko, nagulat siya nang may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, nadatnan niya ako na kasama ang dalawa pa naming kapitbahay, si Aling Alma at si Aling Cecil, na matagal na rin niyang mga suki nung nandito pa siya sa lugar namin. Napansin niya agad na hindi maipinta ang mukha ng dalawa kong kasama. Kita sa kanila ang matinding takot at bigat ng loob. Oh, kaya aga-aga naman. Taksamba ko lang mga mukha ninyo. Nagpapaservice ba kayo sa akin? Hindi sila nagpunta rito para magpa-service, Gabriel. Eh kung di kayo pumunta dito para magpa-manicure, anong kailangan ninyo? May importante tayong pag-uusapan, Gabriel. Umupo ka. Hindi ito biro, ah. Ano naman ba to, Besh? Huwag mo sabihin tungkol na naman to sa sinabi mo sa akin kahapon. Sabihin mo na sa amin ang totoo, Gabriel. Hindi ka nagbalik dito para mag-manicure. Bumalik ka para ibenta ang bahay ng lola mo, hindi ba? Alam na rin namin ang sikreto ng pamilya mo at ng sumpa. Kung ibig niyo sabihin ay tungkol sa sumpa na yun, ay naku, wala akong pakialam. Hindi yan nakakatulong sa akin o sa mga utang ko. Kapag nabenta ko na ang bahay na to, alis na ako ng tuluyan, oh. Sa Maynila na ako maninirahan. Ang anak ko, Gabriel, si Junjun. 3 araw na siyang nawawala. Hindi lang siya, may 2 pang batang taga rito ang nawawala rin. At hanggang ngayon, hindi pa rin sila natatagpuan. Ano? Kailan pa nawawala ang anak mong si Junjun? Teka, wala bang nakakita kung saan siya nagpunta o kung sinong kumuha sa kanya? Kailan ba nangyari to? Walang nakakaalam. Kahit ang pulis, wala silang mahanap na ebidensya kung sino ang kumukuha sa mga bata. Pati na rin sa iba pang tao na bigla na lang naglaho rito. At alam namin, Gabriel, may kinalaman dito ang sumpa ng inyong pamilya. Kailangan namin ng tulong mo, Gabriel. Kami, bilang komunidad, ay nag-ambagan ng pera. Hindi na namin hihintayin ang tulong ng gobyerno. Kailangan namin ng taong may koneksyon sa nangyayaring ito sa lugar natin. Ambagan? Para saan? Teka, ano ba talagang gusto niyo mangyari kayong 3? Alam mo ang ibig namin sabihin, Gabriel. Ang pamilya ninyo ay may sumpa. May bumabalot na kadiliman sa inyo. Kaya nang mamatay ang lola Ising mo, umalis ka at nagpunta sa Maynila para takasan to, di ba? Hindi mo rin maitatanggi na may kinalaman ang kadilimang iyon sa mga nawawalang tao rito sa ating lugar. Ngayon na nagbalik ka para ibenta ang bahay ng lola mo at tuluyang makatakas, hindi yun uubra. Ang bahay na to ay may sumpa. Ang sino mang bibili at titira rito ay mamalasin at mamamatay. Tanging ang pamilya nyo lang ang maaaring manirahan dito. Takot na ang mga tao rito sa lugar namin na lumapit sa bahay na ito. Dahil ayaw nilang madami sa kamalasan ng lagim na to eh. At dahil sinabi mo na malaki ang utang mo, naisip namin na mag-ambagan kasama mga kapitbahay. Bibigyan ka namin ng malaking pabuya. Solusyonan mo lang ang problema.
Dahil ikaw na lang ang nag-iisang may koneksyon sa pamilya ninyo, Gabriel. May inabot kami sa kanya na sobre na naglalaman ng malaking halaga. Isa itong malaking pabuya na maaari pang katulong para mabayaran niya ang utang. Ngunit kailangan niyang imbestigahan at lutasin ang mga pagkawala ng mga tao sa aming baryo. At tuklasin kung sino ang may kagagawa nito dahil may koneksyon ng kanilang pamilya sa nangyayari. Sa mga sandaling iyon, hindi napigilan ni Gabriel na tanggapin ang pabuya. Iyan ang paunang bayad para sa gagawin mo, Gabriel. Kung matutuklasan mo ang dahilan ng lahat ng ito at malutas mo ang problema, ang babayaran namin sa iyo ay 5 beses pa riyan. Sapat na yan para mabayaran mo ang lahat ng utang mo at bumalik sa katahimikan ng lugar na ito. Paano ko naman gagawin yon? Saan ko naman hahanapin ang mga nawawala at ang dahilan ng pagkawala nila? Hindi naman ako investigador, no? At wala akong kapangyarihan para maging superhero. Isa lang akong hamak na manikurista. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin, no? Hindi namin kailangan ng superhero. Kailangan namin ng tao may connection sa mga nangyayaring ito. Sabi ng mga matatanda rito sa aming lugar, tanging mga miyembro lamang ng inyong pamilya ang maaaring makalutas sa problemang ito. Ngayon wala na ang iyong lola Ising na dati raw gumagawa nito. Ikaw na lang natitira sa pamilya na nakatakdang magpatuloy. Ikaw na ang bagong tagapagmana ng mahiwagang patalim. Mahiwagang patalim? Ano naman kinalaman ko dun? Gabriel, ikaw ang susi para maresolba ang mga nangyayaring ito. Kung dati ang lola mo ang gumagawa nito, ngayon, ikaw naman ang magiging manunukis. Bigla niyang naalala ang lumang litrato ng lola Ising niya na may hawak na patalim. May nakasulat sa likod para sa pagbabalik ng manunugis. Napagtanto ni Gabriel na siya ang tinutukoy nito. Ang bagong manunugis sa kanilang angkan. Nagets niya kung bakit sadyang ipinakita sa kanya ang litrato. Paalala na siya na ang susunod sa yapak ng lola niya. Kung gagawin ko to, kailangan ko ng clue. Ipakita niyo sa akin ang huling lugar kung saan nakita si Junjun at ang iba pang nawawala. Susuriin ko yung lugar. Ayokong basta maniwala na lang sa mga kwento-kwento na yan. Alam namin kung saan. Pare-pareho lang naman ang mga lugar kung saan nawawala ang mga biktima eh. Sa lumang sapa, sa dulo ng kawayanan. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita sa pagpunta dun. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na kami sa iyo, Gabriel. Umaasa kami na masusolusyonan mo ito at mapananagot ang sino man o anumang may kagagawan nito. Ang kapalaran ng aming lugar ay nakasalalay sa mga kamay mo, Gabriel. Ano pa nga bang magagawa ko? Dahil nga konektado ang pamilya namin sa mga nangyayari, malamang ako talagang haharap. Kasi ako lang naman ang natitira sa aming angkan. At saka, huwag na muna kayo magpasalamat. Sigurado ako mahaba-habang paghahanap to. Pagkatapos naming mag-usap, nagpaalam na kami ni na Aling Alma at Aling Cecil na aalis na. Sinabi ko kay Gabriel na babalik na lang ako kapag pupuntahan na niya ang lumang sapa sa dulo ng kawayanan. Naiwan si Gabriel mag-isa. Hawak ang sobre na may lamang pera. Ang amoy ng kaba at desperasyon ay hindi pa rin nawala sa loob ng bahay. Nararamdaman niya na ang pagiging manunugis ay hindi niya na matatakasan pa. Ito ay isang obligasyon. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Siya na dati naglilinis lang ng mga kuko at nag-aayos ng mga cuticles, ngayon ay handa nang maghukay ng mga sikreto ng kanilang pamilya. Inihanda na niya ang sarili na mag-imbestiga. Hindi dahil gusto niyang tumulong, kundi para mabayaran ang kanyang utang. Pero may tanong sa kanyang isipan. Ang mahiwagang patalim ng kanyang lola Ising. Kailangan niya iyon para sa kanyang misyon, pero hindi niya alam kung saan ito mahanap. Wala namang sinabi ang lola niya nung nabubuhay pa ito tungkol sa kung saan ito itinabi ang patalim. Nang sumapit ang dapit hapon, muli kaming nagkita upang puntahan ang lumang sapa sa dulo ng kawayanan. Besh, sigurado ka ba sa gagawin natin? Nakakatakot dito. Wala pa man tayo nahanap. Kinikilabutan na ako. Huwag kang maingay, Besh. Dito syudad para mag-ingay ka riyan. Doon,
Doon sa lugar na yun, huling nakita si Junjun na naglalaro. Pati yung iba pang taga rito na nawawala. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit hindi na lang kayo humingi ng tulong sa mga pulis? Alam naman natin na mas bihasa sila sa pag-iimbestiga. Minsan na kami nang hingi ng tulong sa mga pulis. Pero wala rin eh. Wala rin silang nagawa. Nung nag-iimbestiga sila, ang tanging nakita lang nila ay kakaibang mga balahibo. Hindi galing sa hayop kundi mula sa ibang nilalang. Malalaking balahibo yun na kasing laki ng palad ng tao. Ayun, natakot lang sila at hindi na tinapos yung investigasyon. Simula nun, hindi na sila bumalik dito. Balahibo na kasing laki ng palad ng tao? Baka naman balahibo yun ng mabangis na hayop. O di kaya balahibo ng isang malaking ibon. Walang ganong kalaking ibon, Gabriel. At hindi yun galing sa mabangis na hayop. Kakaiba ang balahibo na yun. Hindi talaga pangkaraniwan. Makintab. Tapos parang balat ng ahas. Ano Saan ka nakakita ng balahibo na parang balat ng ahas? Diyos ko. Ano ba naman nangyayari sa lugar na to? Halika na nga. Titignan ko na lang tong lugar na to. Baka mamaya may makita tayong clue. Bago pa man ako atakihin sa puso ng mga sinasabi mo. Diyos ko. Mabuti pa nga. Kailangan talaga nating makakuha ng ebidensya ngayong gabi, Besh. Malamig ang simoy ng hangin sa kawayanan. Ang mga dahon ng kawayan ay nagbabanggaan na parang mga buto ng patay na sumasayaw sa ihip ng hangin. Pagdating namin sa lumang sapa, napansin namin na wala na talagang tubig doon. Ramdam din namin ang kakaibang amoy sa paligid, parang nabubulok na bagay o bakal na may kalawang. Sa ilalim ng isang malaking bato sa gilid ng lumang sapa, may nakita kaming bola. Maaaring iyon ang laruan ni Junjun na naiwan doon. May bahay dito ng putik. At hindi lang yun. May isa pang bagay na hindi namin inaasahan. Isang kakaibang marka sa bato na nagpatindig sa balahibo naming dalawa. Bes, tingnan mo. May bayad ng dugo yung mga bato. Diyos ko, kay Junjun kaya ang dugo na yan? O sa iba pang nawawala? Teka, tingnan mo to. Ito ba yung sinasabi mo balahibo? Diyos ko, laki nga nito at kakaiba talaga. Anong klaseng hayop ang nagmamay-ari nito? At saka tignan mo, parang balat nga talaga ng ahas yung itsura, nakakakilabot. Yan mismo nakita ng mga polis nang mag-imbestiga sila rito. Ano sa tingin mo, Gabriel? Anong nilalang ang may ganyang balahibo? Hindi ko alam, pero hindi to galing sa kahit anong hayop. Yung dulo ng balahibo parang mahabang kuko na natanggal. At yung amoy, naamoy mo ba? Amoy na bubulok na kung ano. Tara na, Gabriel. Bumalik na tayo. Ayoko na magtagal pa rito. Natatakot na ako eh. Pakiramdam ko, may nagmamasid sa atin kung saan. Naninindig yung balahibo ko. Wait. Nagpunta tayo dito tapos babalik tayo kagad. Akala ko ba gusto mo mahanap yung mga nawawala? Pero teka, tignan mo to. May kalmot sa bato, ang laki. Pero tingnan mo, 3 lang ang daliri. At ang lalaki. Teka, nakita na rin ba to ng mga pulis na nag-iimbestiga? Hindi ba nila to napansin? Itong bahid ng dugo at kalmot dito sa bato? Tama na yan, Gabriel. Halika na. Hindi hayop ang may gawa niyan, kundi halimaw. Bumalik na tayo. Sabihin na lang natin sa kanila ang mga nakita natin dito. Mabilis kaming umalis sa lugar na iyon. Bawat hakbang namin ay parang pagtakbo palayo sa isang nilalang na hindi namin nakikita. Ang kakaibang balahibo, ang amoy na parang nabubulok, at ang bakas ng malaking kuko. Iyon ang unang senyales na nagsisimula na ang pagiging manunugis ni Gabriel. At ang perang ibinigay namin sa kanya bilang pabuya, unti-unti nang nagiging mas malaking problema kaysa sa inaakala niya. Inaamin ko na takot ako sa mga nakita namin sa lumang sapa. Kaya agad ko na siyang niyaya na umuwi. Napakabilis tumakbo ng best friend ko. Parang wala na siyang pakailam sa makeup niya o sa bagong sapatos na suot niya na nababalot na ng putik. Pagdating namin sa bahay, nadatan namin si Aling Sally na parang matagal nang naghihintay. Nakatayo siya sa labas at seryoso ang muka. Aling Sally, Diyos ko, nagpunta kami sa lumang sapa. At alam niyo ba'y nakita namin doon? May bayad ng dugo sa mga bato. Parang kalmot ng malaking kuko. At nakakita rin kami ng malaking balahibo, parang balat ng ahas. Talaga? Nakita ninyo ang bakas niya? Bakit?
Nakita mo na ba yung nilalang na yon? Ang nilalang na yon ay siyang kumuha sa mga nawawalang tao rito sa lugar natin. Nakita mo ng halimaw, Aling Sally? Ang kumuha kay Junjun at sa iba pang mga taga rito ay walang iba kundi ang nilalang na yon. Ang aswang. Aswang? Sabihin mo nga, Aling Sally, may koneksyon ba ang aswang dito sa aming pamilya? Tama ka, Gabriel. Ang aswang ay may matinding koneksyon sa inyong pamilya. Hindi ko tiyak kung ano ang eksaktong koneksyon niya. Pero sigurado ako na siyang nagdadala ng sumpa sa inyong pamilya at sa pamamahay na ito. Akala ko noon ay napatay na siya ng lola ising mo. Pero hindi. Hindi pa siya napapatay. Ang tawag sa kanya ay si Tan Gubat. Isang makapangyarihang aswang na naninirahan sa madilim na bahagi ng gubat. May kakaibang hugis din ang kanyang mga kamay na may 3 daliri lamang na may matatalim na kuko. At mayroon siyang balahibo na kahawig ng balat ng ahas. Dumadaloy sa dugo ng inyong angkan ang misyon na tugisin ng aswang na yon upang tuluyang maputol ang sumpa sa inyong pamilya. Gabriel, ikaw ang bagong manunugis na kailangan pumatay sa aswang. Dahil ang huling manunugis, ang lola ising mo ay hindi nagtagumpay na mapatay ang aswang. At sa pagbabalik ng si Tan Gubat sa lugar na ito para maghasik muli ng langgim, at sa pagbabalik mo rito, malinaw na ikaw ang bagong manunugis. Ikaw ang nakatakdang tapusin ang misyon ng lola ising mo na hindi niya nagawa. Ang pakiramdam na yon, ang bigat ng salitang manunugis ay lalo pang tumimo sa isip niya. Ang mga kamay ni Gabriel na sanay sa pagpahid ng nail polish ay biglang parang may obligasyong humawak ng sandata para tugisin ang aswang. Naalala ni Gabriel ang tungkol sa mahiwagang patalim ng kanyang lola at tinanong niya si Aling Sally tungkol dito. Nagpaalam si Aling Sally na may kukunin lang siya at sa pagbalik niya, may dala na siyang lumang kahon na gawa sa kahoy. Ito ang mahiwagang patalim ng iyong lola ising. Ginamit ito ng mga nauna mong angkan. Ang patalim na ito ang kailangan mong gamitin para patayin ang aswang na si Tan Gubat. Ayan! Yan yung patalim na hawak ni Lola sa lumang litrato. Diyos ko! Kahit kailan, hindi ko inakala na hahawak ako ng ganyan. Sanay pa akong mawak ng cuticle pusher at nail file. Pero teka, ikaw palang nagtatago ng patalim na yan, Aling Sally? Bakit nasa iyo yan? Bago pa namatay ang lola mo, ibinili niya sa akin na itago muna ang patalim. Ibibigay ko lang ito kapag bumalik ka na rito. At dahil narito ka na ngayon, ibinibigay ko na ito sa'yo. Ikaw ang tagapagmana ng patalim na ito. Tanggapin mo na ang kapalaran mo, best friend. Ikaw lang makakagawa nito eh. Huwag ka mag-alala. Nandito ako. Susuportahan kita, Besh. Tumigil ka nga dyan. Susuportan. Kaya pala niyaya mo ako umuwi dahil takot na takot ka na. Sino ba naman ang hindi matatakot sa lugar na yun? Pakaramdam ko may nakatingin sa atin, Gabriel eh. Baka nandun lang yung aswang na kumukuha sa mga taga rito. Paano ka makakalaban sa kanya kung hindi mo pahawak yung mahiwagang patalim ng lola mo, di ba? Hindi titigil ang aswang na iyon sa pagkuha ng mga inosenteng tao, Gabriel. Sigurado may susunod pang mawawala kung walang gagawa ng paraan. Tulungan mo ang lugar na ito. Tugisin at puksain mo ang aswang. Ang sabi ng lola ising mo kapag napatay ang si Tan Gubat, matatapos na rin ang sumpa sa inyong pamilya at sa bahay na ito. Ikaw lang ang may kakayang makahanap sa lungga niya at ang lumaban sa kanya. Lungga? Hanapin ko ang lungga ng aswang. Pero paano ko naman gagawin yon? Wala akong sapat na training para lumaban sa aswang. Hindi nga ako action star, no? Wala akong superpower. Hindi ako si Darna, hello. Ang pagiging manunugis ay hindi nangangailangan ng superpower. Kailangan mo lang ng talino, tapang at diskarte. Huwag mong biguin ang mga taga rito, Gabriel. Nagambagan pa sila para mabigyan ka ng pabuya. Masolusyonan mo lang ang problemang dulot ng aswang na yon dito sa lugar natin. Wala naman akong choice, di ba? Kailangan ko ang pera para mabayaran ang utang ko at para matapos ng sumpa ng pamilya namin. Kailangan kong pagplanuhan kung anong gagawin. Anong alam ko tungkol sa mga si Tan Gubat na yan, Aling Sally? Habang hawak ni Gabriel ang mahiwagang patalim, mas ramdam na niya ang bigat ng kanyang obligasyon, Miss Ligaya. Siya si Gabriel, ang baklang manikurista na napilitang maging manunugis para sa malaking pabuya. Napagtanto niya na kailangan niyang gawin yon. Hindi lang para tulungan ang aming lugar laban sa banta ng aswang, kundi para tuluyang wakasan ang sumpa sa kanilang angkan na dulot ng nilalang na iyon.
Ang sitan gubat ay kailangan niya ang kabataan ng kanyang mga biktima. Kaya kinakain niya ang kanilang mga laman loob at sinisipsip ang sariwang dugo ng mga ito. Ang pinakamalaking kahinaan naman niya ay ang mahiwagang patalim na minanapan ng lola mo mula sa inyong mga ninunong babaylan. Kahinaan din niya ang mga bagay na gawa sa pilak. Pilak? Teka, narinig ko na yan, Aling Sally eh. Ang sabi ng nanay ko nun, takot daw ang mga aswang sa pilak. Eh di sana gawa na lang sa pilak tong patalim na to para mas madaling mapuksa ang mga aswang na yun, di ba? Ito ang kailangan mong tandaan, Gabriel. Siguraduhin mo mapapatay mo ang aswang. Kapag hindi siya napatay, magpapatuloy ang kasamaan niya at hindi matatapos ang sumpa sa inyong angkan. Nagsimula ng paghandaan ni Gabriel ang paghahanap sa lungga ng aswang na si Tangubat. Bukod sa mahiwagang patalim, naglabas din siya ng asin, bawang at bundot pagi na kilalang mabisang pangontra sa mga aswang. Bilang matalik niyang kaibigan, hindi ko maiwasang mag-alala at kabahan para sa kaligtasan niya sa misyon niyang ito. Sigurado ka pa talaga sa plano mong to, Besh? Kinakabahan ako eh. Ang gulo mo rin, no, Besh? Ikaw nga itong nagpumilit na labanan ko yung aswang na yun. Huwag ka mag-alala. Kung hindi ako magtatagumpay at kainin niya ako, sigurado naman akong masarap ako, no? Pero hindi mangyayari yon dahil mas magiging tuso ako sa kanya. Dahil ang sabi ninyo ay may koneksyon ng pamilya namin, eh siguradong babalik siya sa bahay na to. Lalo na ngayon na nandito ako. Kaya paghahandaan ko talaga yung asungot na yun. Posibleng mangyari ang sinabi mo. Maaaring magpunta siya rito dahil nagbalik ka na. Siguradong tulad mo. Gusto ka rin niya mawala upang matanggal ang hadlang sa pag-ahasik niya ng lagim. Yun na nga yung gusto ko, Aling Sally. Ang siya mismo ang sumugo dito para hindi ko na siya hanapin pa, no? Handa ka na ba talaga, best friend, na harapin ang aswang? Siyempre! Sino ba naman ang hindi kakabahan? Isang hamak na baklang manikurista lang naman ang obligadong lumaban at pumatay sa isang aswang, no? Hoy, nakakatakot! Sabihin mo, suportahan mo ako. Samahan mo ako mamayang gabi, ha? Kailangan ko ng tulong mo para mahuli ang aswang. Ngayon na? Oo, ngayon na. Pwede ba beste kita? At sabi mo, susuportahan mo ako. Well, ito na yun. Wala na akong nagawa kundi samahan si Gabriel sa bahay niya. Nagpaalam na si Aling Sally na uuwi na at babalik na lang kinabukasan. Sabi niya tuwing hating gabi raw ay lumalabas ang sitan gubat. Naupo kami sa sahig malapit sa bintana at naghintay. Nakasukpit sa bewang ni Gabriel ang mahiwagang patalim at hawak naman niya ang buntot pagi. Ako naman ay hawak ang supot na naglalaman ng asin at bawang. Sumilip kami sa labas. Nakakabingi ang katahimikan. Ngunit maya-maya ay may narinig kaming kakaibang tunog na parang pag-angil ng isang mabangis na hayop. Narinig mo ba yun, Besh? May umaangil sa labas. Shh! Huwag ka maingay. Oo, naririnig ko. Para may mabangis na hayop sa labas ng bahay. Hindi, Besh. Sa tingin ko, hindi yun mabangis na hayop. Baka yun na yung aswang. Ang aswang na si Tanguban. Diyos ko, Gabriel, dumating na siya. Ala, yun na yun. Nakakakilabot na pala yung angil niya. At saka, naaamoy mo ba? Parang napubulok na karne na may halong amoy panis na dugo. Baho. Oo, naamoy ko. At nabaho nga. Parang galing sa libingan. Ganyan pa kabaho ang aswang na yun, nakakatiri. Ang alam ko kasi kapag may aswang sa paligid, nakakaamoy ka talaga ng mabaho. Kaya siguradong yan na yung aswang na si Tanguban. Sandali, Besh. Pisilip ako. Gusto ko makita kung anong itsura ng enemy. Kung tutugwisin ko siya, kailangan ko muna siya makita. Kinuha niya sa sukbitan niya ang mahiwagang patalim at nagdala rin siya ng flashlight. Dahan-dahan kaming lumabas ni Gabriel sa likod bahay. Nag-iingat na huwag makagawa ng anumang ingay. Sa paglabas namin, mas lalong lumakas ang nakakasulasok na amoy. At napansin din namin na parang may kung anong nagtatago sa likod ng malalaking puno ng mangga. Nilakasan ni Gabriel ang loob niya at itinutok ang flashlight sa puno. Wala kaming nakitang sitan gubat. Ngunit Besh, tignan mo to. May mga bakas dito. Teka, bakas ba ng paa niya to? Oo. Ang bakas ng paa nga yan. Tingnan mo, 3 lang yung daliri. Tsaka tingnan mo,
May balahibo na naman dito oh. Nandito lang sa paligid yung sitan gubat. At ang dami mga balahibo. At saka, ano tong malakit na to, Diyos ko? Parang laway niya to ah. Hala, oo nga. Parang laway nga yan ah. Nakakadiri. Ramdam ko na nandito lang siya sa paligid. Baka naghihintay lang siya na lumabas tayo para atakihin tayo. Subukan niya lang nalapitan tayo, no? Magkakahamunan kami. Nasa akin ang may wagang patalim at meron pa tayong dalang pangontra. Tignan lang natin ang tapang nun. Hindi ko napigilan si Gabriel na hanapin ang sitan gubat sa paligid, ngunit wala na roon ang aswang. Nangihinayang siya na hindi niya ito nakita. Pagkakataon na sana niyang makaharap at tugisin ang halimaw, pero bigo siya. Wala na kaming nagawa kundi bumalik sa bahay. Bagamat hindi nagpakita sa amin ang sitan gubat, nag-iwan naman ito ng mga bakas na tila nagsasabing hindi siya natatakot sa bagong manunugis. Hindi na kami nakatulog ng gabing iyon. Umaasa pa rin si bakla na babalik ang sitan gubat, ngunit hindi na ito bumalik. Kinaumagahan habang kumakain kami ng almusal, nagulat kami nang marinig ang malakas na katok sa pinto. Akala namin si Aling Sally ang dumating, pero pagbukas ko ng pinto, bumungad sa amin si Aling Alma. Oh, Aling Alma. Bakit ka humahangos? Anong nangyari sa'yo? Marta, si Gabriel. Kailangan ko makausap si Gabriel. May nawawala na naman. Hindi lang isa, kundi 3 tao ang nawawala. Ano? May mga nawawala na naman? Teka, sino-sino naman yung mga yan? Si Tintoy, yung anak ni Mang Pablo sa kabilang kanto. Natagpuan ang bag niya na ginagamit sa eskwelahan doon sa tabi ng lumang sapa. At sa paligid may mga bakas ng dugo. Diyos ko, talaga? Si Tintoy? Mabait na bata yun ah. Ay, kawawa naman si Mang Poldo. Mahal na mahal niyang anak na si Tintoy. Nababahala na ang mga taga rito. Hindi naligtas ang mga tao. Marami na ang mga nawawala. Relax lang. Nagsimula na ako mag-imbestiga. At naghahanda na rin ng kung anong harapin nating nilalang na kumukuha dito sa mga tao rito. Kaya hindi rin magtatagal, mahihinto na rin yung mga kababalaghang nangyayari dito. Kaya rin ako nagpunta rito para ipaalam sa'yo, Gabriel, na nag-iwan ng babala ang nilalang na yun. Sa lumang sapa, kung saan natagpuan ang gamit ni Tintoy, may nakasulat sa notebook niya. Marami pa raw ang mawawala sa lugar na ito. Wala raw itong pipiliin. Mga bata man o matatanda, kukunin niya ang gusto niyang kunin. Humanda ka raw, Gabriel, dahil darating ang araw na haharapin niya ang bagong manunugis. Kinabahan ako sa sinabi ni Aling Alma. Kagabi lang ay nagparamdam sa amin ang aswang. Napatingin ako kay Gabriel at nakita kong nakataas ang kilay niya at nakapamewa. Aba, hinahamon ako ng sitang gubat na yon? Akala ba niya mapapaatras ako ng pananakot niya? Hoy, nagkakamali siya. Hindi ko siya uurungan lalo na't hawak ko tumayiwagang patalim na kayang pumatay sa kanya. Si Tanggubat? Ano yon? Ang nilalang na kumukuha ng mga tao rito sa lugar natin ay ang aswang na si Tanggubat. Ang aswang na ito ay konektado sa angkan ni na Gabriel at sa sumpa sa kanilang pamilya. Aswang na si Tanggubat? Ang aswang na yon ang kumuha kina Junjun, Tintoy at sa iba pa. Correct. Kaya mamaya, babalik tayo sa lumang sapa, Bes. Hinahamon ako ng sitan gubat na yun at ibibigay ko sa kanya ang gusto niya. Kinagabihan bumalik kami ni Gabriel sa lumang sapa. Pagdating namin doon, kinalabutan na naman ako. Pakiramdam ko may mga matang nakatingin sa amin mula sa malayo. Nandito na tayo. Nasaan na yung halimaw na yon? Lakas ng loob na hamunin ako. Ngayon magpakita siya sa akin. Sigurado ka bang nandito ang si Tanggubat, Gabriel? Hindi ako sigurado pero baka makita natin ang aswang na yun dito. Nagtataka lang ako. Bakit sa lugar na to palaging may nawawala? O sa kayang pumupunta ang mga biktima dito o dinadala siya dito ng sitang gubat na yun? Hindi ko alam Basta sa lugar na ito huling nakikita ang mga nawawala. Teka, tingnan mo. May mga bakas ng dugo nga rito. Oo nga. Pero mga bakas lang ang meron. Teka, walang clue kung saan papunta to. Dito lang sa may batuhan ng mga bakas ng dugo pero pagdating sa lupa wala na.
Gumagawa ng paraan ng aswang para hindi natin siya mahanap. At sa tingin ko, may paraan siyang ginagawa kaya nagagawa niya makapambiktima dito. Yun ang kailangan natin malaman, Bes. Anong gagawin natin, Gabriel? Sandali, mag-iisip lang muna ako. Ilang minuto ring nag-isip si Gabriel ng paraan para malaman kung paano nang bibiktima ang aswang. Hindi nagtagal. May iniisip na ako. Huwag kang maingay. Kung nasa paligid ng aswang, maririnig na tayo. Dahil masyado siya matalino at pinaglalaroan niya tayo, gagamitin ko ang pinaka-epektibong paraan para mahuli siya. At ano naman yun? Ipapain ko mismo ang sarili ko sa kanya. Ano? Sigurado ka ba din sa plano mo, Gabriel? Paano mo gagawin yun? O di ba mga bata ang pinipili niyang biktimahin dahil ang gusto niya mga sariwang laman at dugo? Kung ganon, ibibigay ko sa kanyang hinahanap niya. Anong ibig mo sabihin? Teka, anong ginagawa mo? Bakit ka nag-uubad ng damit mo? Nawindang ako nang hubarin ni Gabriel ang pang-itaas niyang damit, Miss Ligaya. Gamit ang mahiwagang patalim, bigla niyang hiniwa ang dibdib niya. At mula sa sugat, ay umagos ang masaganang dugo. Ano ginagawa mo? Napapaliw ka ng papakla? Bakit mo sinagatan yung sarili mo? Sariwang dugo ng batang gusto niya, di ba? Pwes, ito dugo ko. Ito ipapain ko sa kanya. Hello, bata pa naman ako kaya siguradong mabebetan niya yung dugo ko. Maya-maya biglang umihip ang napakalakas na hangin. Nag-iba ang timpla ng paligid, bumigat at parang may presensyang hindi ko maintindihan. Bes, dito ka lang sa tabi ko ha. Huwag ka lalayo. May nararamdaman ako sa paligid. Parang nandyan yung sitang gubat. Nasaan? Hoy, bakla. Huwag kang magbiro ng ganyan ha. Alam mo naman na natakot na ako eh. Wala naman ako makita. Gabriel, pakiusap. Sabihin mo kung nasan yung aswang. Hindi ko alam kung nasan siya basta nararamdaman kong nasa paligid lang siya. Biglang may narinig kaming kumalusko sa mga halaman. Nakaamoy din kami ng mabahong amoy. Parang nabubulok. Maya-maya napansin ni Gabriel ang isang malaking anino na nagtatago sa mga halaman. Ayun siya, Bes! Nagtatago sa mga alamanan. Hindi ko na kailangan hanapin ang lungga niya dahil kusa na siya lalapit sa akin. Diyos ko, nandun nga siya. Yung sitang gubat. Sulit mo yung sinabi ko sa'yo. Huwag kang alis sa tabi ko kung ayaw mo maghihaponan ng aswang! Tumayo ang balahibo ko nang makita kong unti-unting lumabas sa pinagtataguan ng halimaw. Nalaki ang mga mata ko. Hindi ko mawari kung anong klaseng nilalang ang nakikita ko. Puno ng balahibo ang katawan niya na parang balahibo ng ibon, ngunit may kulay na kahawig ng ahas. Mahaba ang kanyang mga braso at binti, at ang mga daliri sa kamay at paa niya ay 3 lamang na may matutulis ding kuko. Mas nangilabot ako sa itsura ng mukha niya na parang pinaghalong ibon at isda na hindi ko maintindihan. Ang bunganga niya ay parang hugis tuka na punong-puno ng matutulis na ngipin at ang kulay ng mga mata niya ay putik, walang itim. Beshi, nakatingin siya sa atin. Lalo na sa'yo. Nakatingin siya sa sugot ang dibdib mo. Hoy! Sitang gubat! Nandito ako! Kung gusto mo ng dugo ko, halika na lumapit ka! Ano ba talagang balak mo, Gabriel? Tingnan mo. Naglalaway na yung bunganga niya. Parang gutom na gutom siya. Akala ko susugurin na niya si Gabriel. Ngunit sa halip na lumapit, umangi lang siya ng malakas at tinampas sa isang malaking puno na nagdulot ang pagbuwal nito. Hindi siya sumugod. Tila nagpakita lamang siya ng kanyang lakas. Ano yan? Bakit puro puno na lang pinagdidiskitahan mo? Hindi ka ba lalapit sa akin para tikman yung malinamnam ko dugo? Besh! Nasaan na siya? Bigla siya nawala. Hindi ko na siya makita. Oo nga. Hindi ko na malaya na umalis na siya. Teka, paano nangyari yun? Hoy, aswang! Nandito ako! Akala ko pa gusto mo ng sariwang laman at dugo! Bumalik ka nga dito! Maya-maya biglang naramdaman ni Gabriel ang mainit at mabahong hininga sa tenga niya. Sa dilim may narinig kaming nakakakilabot na boses. Isang bulong
na kasing lamig ng kamatayan. Dugo, hindi ko kailangan ng dugo mo. Ikaw mismo ang gusto ko, Manunugis. Maganda ka. Babalik ako at mag-aarap pa tayong dalawa. Pagkatapos ay muli naming naramdaman ng malakas na ihip ng hangin. At lalo pang umalingasaw ang mabahong amoy. Tuluyan ang umalis ang sitan gubat. Ang hininga niya ang huling naramdaman ni Gabriel. Hindi niya kami inatake. Nagpakita lang siya ng kapangyarihan. Alam niyang si Gabriel ang manunugis at gusto niyang makipaglaro. Wala na talaga siya, bakla. Parang inatat ka lang niya. Paano niya nagawang makalapit sa atin nang hindi ba lang natin namamalayan? Ang baho ng hininga niya, nakakasulaksok yung amoy. Hindi mapekto yung sugat sa dibdib mo, Beshi. Ayaw daw niya sa dugo mo. Ikaw mismo ang gusto niya. At magkikita pa raw kayong muli. Juicy pa siya sa dugo ko. Pero pinagtataka ko lang. Ang pagkakataonan niya para atakihin tayo. Lalo na ako, pero hindi niya ginawa. Bakit kaya? Mukhang may mas malalim pang dahilan ng lahat ng to, Gabriela. Alam mo, mas mabuti pa. Bumalik na tayo sa bahay ninyo. Sabihin natin kay Aling Sally yung nangyari. Baka masagot niya yung mga tanong natin. Teka, kailangan muna natin gabutin yung sugat mo, ah. Bumalik na tayo sa bahay. Pagbalik namin sa bahay, sinalubong kami ni Aling Sally. Seryoso ang mukha niya, na para bang alam na niya ang nangyari. Aling Sally, naku, nakaharap namin ni Gabriel yung sitan gubat sa lumang sapa. Nakakilabot pala yung itsura ng aswang na yun. Akala ko atakihin niya na kami. Pero hindi, umalis siya, Aling Sally. Tama. Nagpakita sa amin ang sitar gubat. Pero parang nakikipaglaro lang siya sa amin eh. Ipinain ko ang sarili ko pero hindi naman niya ako nilapa. Nagpaka-arte pa ang aswang na yon. Sabi niya, babalik daw siya at kami raw ang muling maghaharap. Hindi ko nga nagamit ang maywagang patalim eh dahil bigla na lang siya nawala. Sinasabi ko na nga ba? Kaya pala kanina pa ako kinakabahan. Ibig sabihin hindi mo rin napatay ang sitan gubat. Delikado to. Nangangulugan nitong lalo pang lumalakas ang kanyang kapangyarihan. Kaya pala pinakita niya sa amin ang lakas niya. Isang hampas lang niya sa isang malaking puno na buwal agad. Napakalakas niya, Aling Sally. Diyos ko, tama ang sinabi noon ni Ate Ising na natatagay ng napakalakas na kapangyarihan ng aswang na yon. Kaya pala bukod sa mahiwagang patalim, pilit pa niya gustong makuha ang isa pang makapangyarihang sandata. Makapangyarihang sandata? Teka, meron bang sandata na pwedeng makatalo sa sitang gubat? Oo, Gabriel, meron pa. Ang mahiwagang sandatang yon ay isang lihim na pag-aari ng inyong angkan. Tinatawag itong batong pilak. Bukod sa mahiwagang patalim, ang batong pilak ang isa sa ilang maaaring tumalo sa halimaw. Nasaan yung batong pilak na yun, Aling Sally? Ay nako, pakiusap sabihin nyo na sa amin kung nasaan ang sandatang yun, Aling Sally. Kailangan ko yun para matalo ang aswang, no? Ang sandatang iyon ay gawa sa purong pilak at tiyak na makakatalo sa aswang. Nung nabubuhay pa ang Lola Ising mo, sinubukan niyang hanapin to. Na ayon sa sabi, itinago ng inyong mga ninuno sa lumang simbahan sa ibaba ng bundok. Ngunit hindi na niya ito nagawa dahil binawian na siya ng buhay. Pero, niiwasan ng mga taong lugar na yun, Aling Sally, diba? Walang sino man ang nagtatangkang pumunta sa lumang simbahan na yun dahil sinasabing may demonyo raw doon. At may mga nagpapakitang multo. Ay nako, kahit ano pang meron sa lumang simbahan na yun, kailangan kong makuha ang batong pilak. Pandagdag yun sa mga sandata ko, no? Para mapatay yung sitang gubat na yon. Pero hindi madali ang pagkuha sa bagay na yon, Gabriel. Maging ang Lola Ising mo, hindi niya yun nagawa. Hindi ako natatakot, Aling Sally. Nakaharap ko na nga yung halimaw eh. Kaya wala na akong kinakatakutan ngayon. Gagawin ko ang lahat ng paraan. Makuha ko lang ang maywagang sandata na yon. Nagpasya si Gabriel na puntahan ang lumang simbahang binanggit ni Aling Sally. Ang simbahan na nasa ibaba ng bundok. Pupuntahan ko yung lumang simbahan na yun bukas at samahan mo ko, Bes, ha? Ha? Bukas agad? Kailan pa? Hindi natin alam kung kailan muling magpapakita yung halimaw na yon. Kaya bago pa man kami magkaharap ulit, dapat nasa akin na yung batong pilak. Bukod sa maywagang patalim, kailangan ko yung isa pang makapangyarihang sandata na yung laban sa kanya. Aling Sally, paano nga ba namin makukuha yung batong pilak?
Sa pagkakaalam ko, base rin sa kwento ni Lola Ising mo, may lihim daw na daanan sa ilalim ng lumang simbahan. Doon makikita ang batong pilak. Ngunit mahirap itong kunin. Dahil may mga makapangyarihang nilalang daw na nagbabantay dito. Ano po? Masasamang nilalang? Ay, Diyos ko. Baka hindi nagawa ni Lola Ising na makuha ang sandata dahil sa mga nilalang na nagbabantay doon Ano ang mga yun, Aling Sally? Ano ang mga yun na nagbabantay sa makapangyarihang sandata? Hindi ko rin alam, Marta. Hindi na yun pa sa akin na sabi ni Ate Ising. Naku, wala na akong pakialam kung ano pa yung nandun o kung anong nilalang nagbabantay doon. Ang mahalaga, makuha ko yung sandata na yun. Kung kailangan ko magpakadar na ulit kaagawin ko, makuha ko lang yun. Kung desidido ka na talaga, wala naman kaming magagawa. Basta mag-ingat kayo sa pagpunta ron. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Gabriel. Kinaumagahan agad naming pinuntahan ang lugar na sinabi ni Aling Sally, Miss Ligay. Malayo at mahabang lakarin bago namin narating ang lumang simbahan sa ibaba ng bundok. Nang makita namin ito, nangilabot ako. Sa itsura pa lang aakalain mo na hindi ito simbahan, kundi isang haunted house na katulad sa mga napapanood sa mga horror movies. Dahan-dahan kaming naglakad papalapit. Nang buksan namin ang pinto, sinalubong kami ng alikabok at mabahong amoy mula sa loob. Alikabok at baho naman dito sa loob. Nakakasuka. Ew! Shh! Huwag kang maingay. Baka marinig tayo ng mga nilalang na sinasabi ni Aling Sally na nagbabantay dito. Ayaw mo sila lumabas, no? At harapin tayo. Huwag kang matakot. Meron tayong dalang pangontra at meron din tayong dalang mahiwagang patalim. Nang makapasok kami sa loob ng lumang simbahan, agad naming hinanap ang daan papunta sa lagusan kung saan matatagpuan ang batong pilak. Nasaan kaya yung iba pang bahagi nitong simbahan? Saan natin hahanapin yun? Apa malay ko? Wala naman sinabi sa Aling Sally kung saan banda yun eh. Teka nga, maghanap na nga muna tayo. Sigurado nandito lang yun eh. Teka, Besh. Parang may kakaiba rito eh. Ano bang kakaiba rito bukod sa dumi at mabaho, aber? Ewan ko. Bigla na lang kumabog na malakas yung dibdib ko eh. Parang may mabigat na presensya dito sa loob na hindi ko maintindihan. Huwag kang magalala, ako nang bahala sa'yo. Hindi kita pababayaan. Kahit kinakabahan ako, nagpatuloy kami sa paghahanap ng lagusan hanggang sa may nakita kaming malaking butas sa gilid ng altar. Ayun o, Besh. Baka yun na yung lagusan. Oo nga. Teka, baka yun na yun. Halika, pasukin natin. Parang nakakatakot naman dyan. Baka mamaya, nandun yung mga nilalang na sinabi ni Aling Sally ha. Hindi natin malalaman kung hindi natin papasukin yan, kaya halika na. Pumasok kami sa loob ng malaking butas na nakita namin. Madilim doon, kaya binuksan ni Gabriel ang dala naming flashlight. Nang magkaroon ng liwanag, napansin namin na parang nasa loob kami ng isang kuweba. Ganon ang itsura ng butas. Nagsimula na kaming maglakad. Ngunit bago pa namin maihakbang ang aming mga paa, nakaramdam kami ng pagyanig sa paligid. Parang lumilindol. Nataranta kaming dalawa sa nangyari. Ano yun? Tindol ba yun? Teka, kailangan na natin umalis dito, Besh. Baka gumuho na yung simbahan at matabunan tayo dito sa loob. Halika na, lumabas na tayo sa butas. Palabas na sana kami nang biglang lumakas ang pagyanig. Nakita na lang namin na gumuho ang loob ng simbahan na natakpan ng gumuhong paderang butas na lalabasan namin. Gumuguho na yung simbahan! Nakulong na tayo dito sa loob! Diyos ko, anong gagawin natin? Dito na ba tayo mamamatay? Masyado naman tong OA. Huwag kang magpanik dyan. Hindi tayo pwedeng mamatay. Kailangan ko patalunin at patayin yung mayabang na sitang gupat na yon. Baka mamaya may iba pang daan dito na pwede tayong makalabas. Halika na, maghanap tayo! Paano kung hindi na tayo makalabas dito? Paano kung hindi na tayo mahanap ng mga tao? Ayoko pa mamatay, Besh. Sabi ko na nga huwag ka maging OA, mag-relax ka nga. Hindi ako naniniwalang walang lagusan dito palabas. Nararamdaman ko meron kaya hanapin natin. Paano kung wala na talaga tayong malalabasan? Mababaon na tayo rito ng buhay, bakla.
Huwag ka umiyak dyan. Ang dapat natin gawin, maghanap ng lalabasan. Kaya tumigil ka na sa kakaiyak mo dyan. Dali-dali niya akong hinila sa braso at naglakad kami sa loob ng lagusan. Naghanap kami ng malalabasan. Ngunit puro bato lang ang nakikita namin at hindi namin alam kung saan papunta ang daang nilalakaran namin. Wala kaming mapuntahan kundi kadiliman. Hindi nagtagal narating namin ang dulo ng lagusan. Nanlaki ang mga mata namin nang makita ang isang lumang baol na naroon. Bes, may baul! Baka nandiyan nakalagay yung mahiwagang sandata! Oo nga no. Ayan na yata yun, Besh. Teka, tingnan mo. May something na nakapatong sa ibabaw ng baul. Baka liham. Halika, tingnan muna natin kung ano yung nakalagay dun. Kinuha ko ang sobre na nakapatong sa baol at binuksan yun. Tama nga ako. Isang liham ang nakapaloob doon. Sinabi ko kay Gabriel na ako na ang magbabasa ng liham. Ano nakasulat dyan, Martha? Gabriel? Gabriel ang nakasulat dito. Bakit? Ano nakalagay sa liham? Ang nakasulat sa liham, manunugis, huwag mong bubuksan ng baul hanggat hindi mo nauunawaan ang iyong angkan. Ayan, yan lang yung nakasulat dito, Beshi. Anong ibig sabihin niya? Ano dapat kong maunawaan sa angkan ko? Pero teka, bukod sa liham, may nakalagay pa rito sa sobre, oh. Tingnan mo, may litrato. Teka, litrato to ng lola mo, Beshi, ah. Litrato ni Lola Ising. Talaga, patingin nga. Oo nga, no. Si Lola nga itong nasa litrato. Sandali. Tingnan mo sa likod ng litrato ng lola mo, Gabriel, oh. May nakasulat. Mabilis niyang kinuha ang litrato ng Lola Ising niya. Sa likod nito ay may nakasulat ng mga salitang nagpakaba sa aming dibdib. May natuklasan si Gabriel, isang impormasyon na lubos na gumulantang sa kanya. Gabriel, apo, magagamit mo lamang ang batong pilak na nasa loob nitong baul kung matatanggap mo ang buong katotohanan ng sitanggubat. Ang aswang ay bahagi ng ating pamilya. Siya ang nakatakda kong kapatid na si Paeng na isinumpa ng isang makapangyarihang mangkukulam. Isang mangkukulam na niloko at pinaasa niya noon. Dahil doon gumawa siya ng sumpang magpapabago sa kanya bilang isang aswang. Ano? Kapatid ni Lola ang isang aswang na yon? Panganay na kapatid ng lola mo? Ibig sabihin, ang sitanggubat. Lolo mo na sa tuhod yun, Besh. At dugo mo yung aswang. Ang sitanggubat? Lolo ko siya. Nakalagay din dito sa liham na ang panganay na anak ng aming angkan ay isinumpa at naging aswang. Ang aswang na siyang naging sumpa ng buong pamilya. Maging ang bahay ng aming angkan ay nadami din sa sumpa. Matatapos ang lahat kung ang bunso sa aming angkan ang magiging manunugis na lalaban at pupuksa sa halimaw. Diyos ko, kaya pala si Lola Ising ang naging manunugis noon dahil siyang bunso sa kanila magkakapatid. Hindi pala totoo ang sinasabi sa akin noon ng tatay ko na maagang namatay ang nakakatandang kapatid ni Lola. Inilihim niya ang katotohanan sa akin, Diyos ko. Nakakaloka ang revelasyon na nangyayari sa pamilya namin, ha? Teka, buksan natin yung baul. Baka nandyan yung batong pilak. Binuksan namin ang baol at tumumbad sa amin ang isang mahabang bato na makinis at kulay pilak. Ano to? Ito na yung tinatawag na batong pilak? Literal na bato na kulay pilak? Paano naman magiging sandata yan? Ito na ba yung sinasabi makapangyarihang sa data? Ba't ganito yung itsura? Teka, isa pang liham na nakalagay dito sa loob ng baul. Sandali, babasahin ko lang. Diyos ko naman, bakit ba kasi kailangan pa pag-iwahiwalay yung mga liham? Hindi na lang pinag-isa, di ba? Ako iba rin ang trip ng lola ko eh. Basahin mo na kung ano yung nakasulat sa liham. Baka nandyan yung paliwanag kung paano gagamitin yung batong pilak bilang sandata. Teka, ang batong pilak ay isang makapangyarihang sandata na pamuksa sa mga aswang. Sa unang tingin para lang ordinaryong bato. Sa bagay. Ngunit humahaba raw ito at nagiging isbada kapag hinawakan ng manunugis. Kaya nitong makasugat ng aswang kahit gaano pa katibay ang balat niya. Kailangan itong itarak sa dibdib ng aswang at
puntiryahin ang puso nito upang tuluyan ng mapatay. Gawa ito sa purong pilak na siyang kahinaan ng mga aswang. Ganun pala. Nagiging sandata lang pala kapag ginawa ka ng manunugis. At dahil ikaw na ang bagong manunugis, hawakan mo na yan, bakla. Nang hawakan niya ang batong pilak, nanlaki ang aming mga mata dahil bigla itong nagliwanag, Miss Ligaya. Umaba ito at naging isang pilak na espada. Manghang-mangha kaming dalawa sa aming nakita. Wow, ang galing! Naging-espada nga! Ibang klase. Espada na kulay pilak? Ay mahiwagang patalim ka na. May espada ka pa. Teka, ang akala ko sabi ni Aling Sally, hindi ba sa makakuha ang sandatang ito dahil pinabantayan ng mga nilalang? Bakit parang wala naman? Diba dapat bago natin ito makuha may mga umaharang sa atin? Oo nga no. At saka, sabi niya, hindi raw nakuha ng lola mo ang sandatang yan. Bakit may liham siya tungkol dito at nakalagay pa dito sa baul? Ibig sabihin, ang lola mo nagtago ng sandata na yan? At nagsinungaling sa atin si Aling Sally? Di kaya may alam din siya sa totoong katauhan ng si Tanggubat? Di kaya matagal na niyang alam na kapatid ng lola mo ang aswang? Pero bakit hindi niya sinabi sa atin? Ay! Guguluhan na ako ah. Si Aling Sally lang makakasagot ang mga tanong natin. Kailangan natin makaalis dito para makausap siya. Kukunin ko na yung sandata. Pati na rin yung mga litrato ni Lola. Tara na, maghanap na tayong labasan. Pero paano? Paano kung nakulong na talaga tayo rito sa loob? Kanina pa tayo naghahanap ng posibleng lalabasan, no? Pero wala. Baka ito na nga yung sinasabi ni Aling Sally na panganib sa pagkuha natin na sandata na yan. Yung lindol at yung pagkakakulong natin dito. Nakuha na natin yung sandata. Ngayon ka pa mawawalan ng pag-asa na makalabas tayo rito. Naku, hindi. Hindi tayo makukulong dito, no? Baka kalabas tayo. Kaya halika na, maghanap na tayo ng labasan. Bilisan mo! Hinila niya ako at patuloy kami naghanap ng malalabasan hanggang sa may matagpuan kaming tagong daan. Nang tumbukin naming iyon, napansin namin ang isang maliit na siwang na natabunan ng mga bumagsak na bato dahil sa naganap na lindol. Oh! Ito! May siwang dito, Besh! Pero, maliit lang to eh. Paano tayo magkakasya dyan? Ito. Tingnan mo yung batong nakaharang dito, Besh. Malambot at madaling matibag. Pagtulungan natin gibain to para makalis na tayo. Gamit ang sarili naming lakas, pinagtulungan naming gibain ang batong nakaharang hanggang sa lumaki ang siwang at sapat na para makalusot kami palabas. Nang makaalis kami roon, nakita namin gumuho na ang lumang simbahan. Nagmamadali kami umalis sa lugar na iyon na nakatatak sa aming isipan na wala naman palang mga nilalang na nagbabantay doon. At hindi rin kami nahirapang makuha ang batong pila. Marami pang ipapaliwanag sa amin si Aling Sally, kaya pagbalik namin sa bahay, agad namin siyang hinarap. Aling Sally! Aling Sally! Nakuha na namin yung batong pilak. Oh, nagbalik na kayo. Nakuha niyo na ba ang makapangyarihang sandata? Alam mo ba na muntik na kaming mabaon sa ilalim ng lupa para lang makuha yung sandatang yan, Aling Sally ha? Lumindol at gumuho yung lumang simbahan. At bakit ka nagsinungaling sa amin, Aling Sally? Wala namang mga nilalang na nagbabantay doon ha? At sabi mo, hindi nakuha ni Lola Ising ang sandata. Pero, bakit siya nag-iwan ng liham kasama ang sandata na nakalagay sa baul? At alam mo rin na ang aswang na si Tanggubat ay nakakatandang kapatid ng lola ko? Ibig sabihin, may nalalaman ka pala sa lahat ng mga to? Nabasa niyo na pala ang liham ni Ate Ising. Oo. Gawa-gawa ko lang mga sinabi ko sa inyo tungkol sa pagkuha ng makapangyarihang sandata. Sinabi ko yun upang hindi kayo maging kampante sa pagkuha nito. Alam kong pinaghandaan ninyo ang pagpunta ron, lalo ka na, Gabriel. Kaya panatag ako makukuha niyo ang sandatang itinago roon ng lola mo bago siya bawian ng buhay. Ang lumang simbahan na yun ay sagrado. At hindi makakapasok ang mga nilalang ng dilim tulad ng mga aswang. Nang mamatay ang lola mo, tinangka ng si Tanggubat na nakawin ng sandata para wasakin. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Hindi siya makapasok sa loob ng simbahan. Kaya mula noon hindi na niya muling tinangkang kunin ito. Tanging susunod na manunugis ang inyong angka ng makakuha ng batong pilak. At kapag tinanggap niya ang katotohanan na ang si Tanggubat ay bahagi ng inyong pamilya. Pero hindi ko pa rin matanggap sa isip ko na parte ng pamilya namin ang si Tanggubat na yon. Hindi ko nga siya matanggap na lolo ko eh. Pero
Bakit nakukuha ko pa rin yung mga kapangyarihan ng sandata kahit hindi ko pa lubos na natatanggap ang katotohanan na yun? Yun ay dahil hindi mo kailangan tanggapin ang katotohanan. Kailangan mo lang harapin ito. Ang batong pilak ay tumutugon sa tapang, hindi sa kapanahunan ng loob. Nakuha mo ang sandata dahil hindi ka umatras. Kahit na maraming katanungan yung bumabagabag sa isip mo. At yan ang tunay na tanda ng isang manunugis. Ngayong nakuha na namin ang batong pilak, ano nang susunod namin gagawin, Aling Sally? Kailangan nyo nang hanapin at mapuksang si Tangubat sa lalong madaling panahon. May mga bata na namang nawawala kanina. Kinuha na naman sila ng aswang na yun. Kaya hindi na kayo dapat magpatumpik-tumpik pa, lalo ka na, Gabriel. Sa'yo nakasalalay ang muling katahimikan ng lugar na ito. Pati ang paglaya ng inyong pamilya at ang bahay na ito mula sa sumpa. Huwag mong bibiguin ang mga tao at huwag mong hayaan na masayang malaking pabuhay na ibinibigay nila sa'yo. Muntik na kami mabao ng buhay eh. Kinuha pa namin yung batong pilak. At na akong gamitin to laban sa aswang na yun. Wala akong pakialam kung parte siya ng pamilya namin. Ang mahalaga, magawa ko ang nagawa noon ni Lola Ising. Kung ganun, simulan niyo nang hanapin ang mga lungga ng aswang. Dahil nararamdaman kong doon niya gustong magharap kayo. Nalala ko rin na sinabi noon ni Ate Ising Gabriel na may pinapasukan daw na lumang balon ng si Tangubat para makarating sa totoong lungga niya. Ano? Lumang balon? Una, lumang sapa tapos lumang simbahan. Ngayon naman, lumang balon. Puro na lang luma, wala bang bago? Hindi ako nakikipagbiruan, Gabriel. Kung seryoso ka sa pagpuksa sa aswang, makikinig ka sa akin. Wala na tayong oras. Mas lalo pang lalakas ang kapangyarihan niya kapag hindi mo siya agad napatay. Hindi ka naman mabiro, Aling Sally. Sige na, o bukas sa bukas, hahanapin ko ang lumang balon. Sasamahan mo ako ulit, Besa. Ano pa bang magagawa ko? Pero teka, saan ba matatagpuan yung lumang balon na yun? Matatagpuan ang lumang balon sa pusod ng gubat. Dati may mansyon na nakatayo roon. Isang bakasyonan ng panahon ng mga Hapon. Ngunit inabandona ng mga may-ari at lumipat sa ibang lugar. Ang alam ko, matagal nang nasira ang mansyon na yon. Sa bakuran nito matatagpuan ang balon na tinutukoy ko. Dahil minsan na yun napuntahan ni Ate Ising. Hindi ko alam kung naroon pa ito hanggang ngayon. Pupuntahan ko na yung balon na yan para matapos na to. Kapag nakita ko yung sitang gubat na yan, hindi ko na siya hahayaang makatakas. Tatapusin ko na siya. Kinaumagahan pagkatapos naming ihanda ang mga kakailanganin namin, tumuloy na kami sa gubat upang hanapin ang lumang balon. Ano na naman kaya ang makikita natin dun, Besh? Sa palagay mo, kapag pumasok tayo sa lumang balon na yun, matatagpuan na ba natin yung aswang? Paano kung may tubig sa loob ng balon? Kung hindi ako marunong lumangoy. Hindi ko alam, Besh, pero wala naman sigurong tubig sa loob ng balon. Paano nga naman makakarating ang aswang dito sa lungga niya? Pwede na lang kung may lahi siyang syokoy. Nandito na tayo sa pusod ng gubat. Pero nasan ba rito yung dating bakasyonan? Hindi ko pa kasi nakikita yung dating bakasyonan na yon. Wala pa akong ideya. Teka, parang may guho doon. Tara, puntaan natin. Sa di kalayuan nakakita kami ng guho. Papalapit kami at habang lumalapit mas ramdam namin ang malakas na hangin at nakaamoy din kami ng mabaho na parang nabubulok. Doon din namin natagpuan ang isang lumang balon. Bakla! Ang balon! Ayan o! Ayun na yung balon! Oo, nakita ko. Tara, lapitan na natin. Ang baho naman dito. Parang may nabubulok sa loob. Sigurado ka bang papasok tayo sa loob niyan? Diyos ko, ang baho nga. Amoy nabubulok na karne na hindi ko maintindihan. Nakakasulasok. Siguradong nandyan sa loob yung aswang. Mabaho sa paligid at sa loob ng balon, oh. Wala tayong choice. Kundi pumasok talaga tayo sa loob niyan. Ano? Ang bantot dyan eh. Hindi ako mamamatay sa aswang. Mamamatay ako sa sobrang baho. At saka, paano ka nakakasiguro na walang tubig dyan, Aber? O sige, para mapanatag ka, kukuha ko ng bato ay ihulog ko sa loob. Paririnig natin kung may tubig o wala. Kumuha si Gabriel ng malaking bato at inihulog ito sa loob ng balon. Wala kaming narinig na tunog, kaya nakatitiyak kaming walang laman itong tubig. Kahit bahong-baho at diring-diri kami sa amoy, wala akong nagawa kundi sumunod sa kanya nang pumasok siya sa loob nito. Gamit ang lubid, dahan-dahan kaming bumaba sa balon. Maingat kami sa bawat hakbang dahil madulas ang tinatapakan namin. Inilawan namin ang paligid gamit ang flashlight na dala namin. Napakalalim ng balon.
At tumagal pa bago kami tuluyang nakalapag sa pinakaibaba nito. Hanggang Ay, salamat nakababa rin tayo. Ang lalim naman ng balong to. Sinabi mo pa at saksakan ng baho rito. Amoy imburnal. Teka, may lagusan dito. Baka dito yung daan papunta sa lungga ng Sitan Gubat. Uy, bakla, ingat ha. Baka mamaya bigla na lang siyang lumabas dyan at atakihin tayo. Ihanda mo yung sandata mo. inihanda ko na rin ang dala kong mga pangontrang asin, bawang at buntot pagi. Gamit ang flashlight, patuloy naming inilawan ang aming dinaraanan. Makipot at mamasa-masa ang daan. Hindi pa rin mawawala ang mabaho at masangsang na amoy. Hanggang sa bigla kaming nakarinig ng isang nakakapangilabot na boses. Akala nyo ba hindi ko alam kung anong binabalak ninyo? Best friend, yung boses na yun, yun yung boses ng aswang. Nakita niya tayo. Nandito lang siya. Hoy, aswang! Magpakita ka! Hindi yung nagtatago ka dyan. Kung totoo matapang ka, harapin mo ako! Ganyan ka ba magsalita sa iyong lolo sa tuhod, apo? Wala akong lolong aswang. Kailanman. Hindi kita matatanggap na lolo ko. Ikaw ang sumpa sa ating angkan. Ikaw ang nagdala ng kamalasan at kasamaan sa pamilya natin. At lalong-lalo na sa lugar na to kaya. Kaya nagpunta kayo rito para hanapin ang lungga ko at patayin ako, hindi ba? Akala nyo ba ay makukuha nyo ang batong pilak na panlaban sa akin? Nakakabali kayo. Anong ibig mo sabihin? Hindi mo ako papapatay gamit ang sandata dyan. Salin, yan pa magiging susi upang lalo akong lumakas. Lalong lumakas ang aking kapangyarihan. Hindi totoo yan. Kay Lola Ising ako naniniwala. Ang may wagang patalim at ang batong pilak ang tatapos sa kasamaan mo. Yan din ang pagkakaalam ng hangal kong kapatid. Ngunit ang hindi niya alam, ang batong pilak ay isinumpa. Imbis na magamit ito para kitilin ang buhay ng aswang na kagaya ko, kapag itinarak niya sa akin ay magkakaroon ako ng dagdag na lakas at kapangyarihan. Paano nangyari yun? Isinumpa ang batong pilak. Akala ng aming mga ninuno ay dalisay ang pilak na ginamit nila sa paggawa ng sandata. Ngunit matagal na pala itong isinumpa ng diablong nakalaban nila noon. Kaya ang sandatang yan ay yari sa pilak. Sa halip na pamatay ng aswang o anumang dinala sa dilim, ay hinihigop lamang ang aming kaluluwa upang gawing dagdagan na lakas. Yan ang hindi alam ng lola mo. Matagal ko nang gustong kunin ang sandatang yan na nakatago sa lumang simbahan. Ngunit hindi ako makapasok doon. Ngayon, ikaw na mismo ang nagdala dyan sa akin palabas. Mas madali ko na itong makukuha mula sa'yo. Hindi totoo yan. Paano mo nalaman na isinumpa ang sandatang to? Dahil ang diablong yon, siya ang aking Panginoon. Noon, hinangad kong magkaroon ng kapangyarihang hindi kayang ibigay ng tao. At ang Panginoong Diablo lang ang tumugon sa kagustuhan ko. Ngunit kapalit na kapangyarihan ko ay ang sumpang ibinato niya sa ating angkan. Ang angkan na minsang nagtangkang supirit siya. Kaya isa-isang minalas at namatay ang bawat miyembro ng pamilya natin. Kasama na ang mga magulang mo. Maging tahanan na itinayo ng ating angkan. Hindi niya pinaligtas. Isinumpa niya rin yan. Kaya sino bang tumira roon ay mabalasin at mababatay. Kaya mula noon, wala nang gustong bumili ng bahay niyo, Gabriel eh. Dahil sino mang magtangka, inamalas at namamatay. Dahil doon, pilit na humanap ng paraan ang lola mo kung paano ako mapupuksa at kung paano mawawala ang sumpa. Hanggang sa natuklasan niya ang pagiging manunugis at ang pagpatay sa akin ang tanging paraan para matapos ito. Pero minalas siya. Nagkasakit siya at namatay bago niya nagawa ang misyon niya. At dahil ikaw ang natitirang buhay sa ating angkan, ikaw ang susunod na manunugis na magtatapos ng sinimulan niya. Pero hindi ko hahayaan mangyari yan. Hindi ko hahayaan matapos ang misyon mo. Ang misyon ng lola mo. Hindi na! Sa mga sandaling iyon, tumama kay Gabriel ang masakit na katotohanan. Hindi pala siya napilitang maging manunugis dahil lamang sa malaking pabuya mula sa mga tao sa aming lugar, kundi dahil nakatadhana talaga ito sa kanya. Siya na lang ang natitirang miyembro ng kanilang angkan, ang tanging pwedeng tumapo sa sumpa at sa lagim na bumabalot sa aming lugar at sa kanilang angkan.
ganun, hindi ko hahayaan na magpatuloy ang sumpa ng ating angkanat sa aming lugar. Hindi ko rin hahayaan na may makuha ka na namang inosenteng tao, lalo na ang mga bata. Ang mga inosenteng taong sinasabi mo, ang mga bata kinukuha ko. Sila ang pagkain ko. At sarap na sarap ako sa karne. Laman loob at dugo ng mga bata. Pasalamat ka. Hindi kita gustong kainin. Kung hindi nung unang araw pa lang na nagkita tayo, nung sinugatan mo pa ang sarili mo para ipahit sa akin, hindi ko na sana yung tinanggihan dahil kakaiba rin ang amoy ng tugo mo. Napakabango. Ngunit hindi ako kumakain ng aking sariling lahi. Sa sobrang galit, hindi na nakatiis si Gabriel, Miss Ligaya. Inilabas niya ang mahiwagang patalim at ang batong pilak at iwinisiwas ang 2 sandata sa hangin. Nagbabaka sakaling matamaan ang aswang na nagtatago sa dilim. Ngunit hindi niya alam kung saan ito tatama dahil hindi nga namin makita ang aswang. Ang tanging naririnig lamang namin ay ang nakakakilabot nitong boses. Gabriel, hindi natin siya nakikita. Paano mo siya matatamaan ng sandata mo? O akala ko ba mabisa ang 2 sandata? Bakit hindi man lang ako nagagalusan yan? Magpakita ka ko talaga matapang ka, aswang. Huwag ka magtago sa dilim. Tuwag ka naman pala eh. Harapin mo ako na magkaalaman na. Best friend, magsasaboy ako ng asin at maghahagis ng bawang sa paligid. Baka sakaling matamaan siya. Sige, Bes. Isaboy mo na sa hangin. Isinaboy ko sa hangin ang dala naming asin at ibinato ko kung saan-saan ang bawang. Ngunit walang reaksyon ng aswang. Maya-maya narinig namin itong tumawa ng malakas. Kahit anong gawin ninyo, hindi niyo ako madadaplisan ng mga pangontra ng sandata ninyo. Gumagamit ako ng kapangyarihan para hindi niyo ako makita at para makaiwas ako sa bawat atake ninyo. At dahil hindi niyo ako mahuli, ako naman ang aatake! Ha! Nagulat na lang ako nang biglang sumigaw si Gabriel. Oh, anong nangyari sa'yo, bakla? Bakit ka sumigaw? Beshi, may kumagat sa balikat ko. Kinagat ako ng aswang. Ano? Nakita ko na nagdudugo ang malalim na sugat sa balikat ni Gabriel. Kaya dali-dali kong sinira ang pang-itaas niyang damit at ang piraso ng tela ay itinapal ko sa nagdurugo niyang sugat. Hindi lang yun. Nalaki rin ang mga mata ko nang makita kong may pagbabagong nagaganap sa kanya. Diyos ko, Gabriel! Anong nangyari sa mga mata mo? Bakit nagiging puti yung mata mo at nawawala yung itim? Parang sa mga mata na si Tanggubat! Anong nangyari? Bakit nangyari sa akin to? Dahil sa ginawa ko, itignan natin kung magamparan mo pa ang pagiging manunugis mo. Hangal ko nga po, hanggang sa muli natin pagkikita! Saan ka pupunta? Oy, bumalik ka rito! Ano ginawa mo sa akin? Patuloy na humalakak ang aswang hanggang sa tuluyan na naming hindi marinig ang boses niya sa dilim. Kung nahawaan ka na niya ng pagkaaswang, best friend. Diyos ko, tingnan mo. Nag-iiba na rin yung kulay ng balat mo. Parang nagiging kulay abo ka na. Besh, parang ang init na pakiramdam ko. Parang may nag-aapoy sa loob ng katawan ko. Huwag ka mag-alala. Manghihingi ako ng tulong. Pero paano ka? Hindi kita basta pwedeng iwan dito. Baka bumalik kay si Tanggubat. Huwag mo ko intindihin na humingi ka na lang ng tulong kay Aling Sally. Sige na, iwan mo na ako rito. Kaya ko pong kontrolin ang sarili ko. Bilisan mo! Pero... Sige na, gabitin mo ang lubid para makabalik ka na sa taas ng balon. Humingi ka ng tulong kay Aling Sally. Bilisan mo! Hanggat kaya ko pang tiisin to. Pag-akit ko mula sa balon, nagmamadali ako humingi ng tulong kay Aling Sally. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari at agad naman siyang tumawag ng albularyo. Pagkatapos ay dinala ko sila pabalik sa lumang balon. Pagdating namin doon, laking gulat namin nang makita namin siyang nasa labas na ng balon. Oh, paano mo nagawa makaalis sa balon gayon may sugat ka sa braso? Diyos ko, ano nangyari sa'yo, Gabriel? Tila kumalat na sa katawan mo ang pag-aaswang na naipasa sa'yo ng si Tanggubat. Pinilit ko makaakyat dito. Nag-iinit ang pakiramdam ko. Hindi ko na kaya.
Baka tuluyan na maging aswang ang best friend ko, Aling Sally. Hindi pwedeng mangyari yun. Hindi! Kaya ako nga isinama rito ang albularyong si Mang Simon. Upang matulungan niya si Gabriel. Huwag kang mag-alala, siya ang bahala sa kaibigan mo. Sinuri ng albularyo ang lagay ni Gabriel na halos kulay abo na ang buong katawan at puti na ang mga mata. Pagkatapos isagawa ang orasyon at ritual sa kanya ng albularyo. Ano? Hindi mo siya kayang gamutin, Mang Simon? Pero bakit hindi mo siya kayang gamutin, Mang Simon? Isa kang napakagaling na albularyo, di ba? Pero bakit hindi mo kayang tanggalin yung kamandag ng aswang sa katawan ng kaibigan ko? Sinabi ng albularyo na masyadong matapang ang kamandag ng aswang na si Tangubat. Isa pa, may sumpa ito. Kaya hindi niya kayang alisin ang kamandag ng pagiging aswang sa katawan ni Gabriel. Ngunit may alam siyang paraan kung paano ito maaalis. Sa tuktok ng bundok. Kailangan niya pa talaga magpunta ron sa kabila ng kalagayan niya? Kung ang pagpunta sa tuktok ng bundok ang makakaalis sa kamandag ng aswang sa katawan ni Gabriel, kailangan niya magpunta ron. Pero mukhang hindi na niya kakayanin, Aling Sally, oh. Tingnan mo naman. Teka, paano? Laking gulat namin na magawa ni Gabriel na makalayo at pilit na naglakad patungo sa bundok. Hoy, bakla! Sigurado ka ba sa gagawin mo? Tingnan mo, oh. Nanghihina ka pa, bumalik ka nga rito. Kung ayun lang ang tanging paraan, aakyatin ko ang pinakatuktok ng bundok. Hindi ako pwede magpatalo. Maghaharap kami ng aswang na yon. Pero, bakla, sigurado ka ba na kaya mo pa? Kakayanin ko, Besh. Kakailanganin kong gumaling. Kailangan ko tapusin ang misyon kong to na mapuksa ang aswang kahit membro pa siya ng angkan namin. Ang inaalala ko pa, magagawa mo pa kaya yung mission mo bilang manunugis. Lalo na nung sinabi ng aswang na yon na hindi siya mamamatay kapag ginamit mo sa kanya yung batong pilak. Anong sinasabi mo, Marta? Na hindi mamamatay ang aswang kapag ginamit ang batong pilak? Anong sinabi niya? Ay, hindi ko pala nasabi kanina, Aling Sally. Sinabi rin po kasi ng aswang na yon na hindi raw siya mapapatay ng batong pilak. Sa halip, kapag nasugatan siya nito, mas lalo raw siyang lalakas. Dahil ang pilak na gamit sa paggawa ng sandata ay isinumpa ng diablong sinasamba niya. Ano? Ipinaliwanag ko kay Aling Sally ang sinabi ng si Tangubat tungkol sa batong pilak. Halos hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Kung ganun, walang kaalam-alam si Ate Ising na ang sandatang balak niya gamitin para patayin ang kapatid niya ay hindi pala epektibo sa halip. Mas lalo pa nito palalakasin ang aswang. E paano na ngayon? Ibig sabihin sa mahiwagang patalim na lang tayo aasa. Pati sa iba pang pangontra tulad ng asin, bawang at puntot pagi. Ngunit biglang sumabat ang albularyong si Mang Simon sa usapan namin ni Aling Sally, Miss Ligaya. Sinabi niya na sundin lang namin ang kanyang payo. Iyon ay magpunta sa tuktok ng bundok at bigkasin ang dasal na isunulat niya sa papel ng 3 beses. Kailangan ay si Gabriel mismo ang bibigkas ng dasal dahil mas epektibo ito kapag ang nahawaan ng kamandag ng aswang ang magsasalita. Sinabi rin niya na kailangan na ilabas ni Gabriel ang sandata na may sumpa habang binibigkas ang dasal upang mawala ang sumpang bumabalot dito. Maraming salamat, Mang Simon. Sundin ko lahat ng sinabi mo. Bes, mabuti pa sumama ka na kay Aling Sally pabalik ng bahay. Ako na lang pupunta ron mag-isa. Delikado ng sitwasyon na yun. Ayoko na madamay ka pa. Maraming salamat sa tulong mo at pagsama mo sa akin, ha. Ano? Hindi, Besh. Hindi kita hahayaan na magpunta mag-isa sa tuktok ng bundok ngayon. Sasamahan kita. Nakita mo naman nangyayari sa akin, di ba? Ayoko mangyari sa'yo to. At saka paano kung may gawin siyang masama sa'yo? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may masamang mangyari sa'yo. Ang dami na natin pinagdaanan. Ngayon pa ba kita iiwan? Hindi, Beshi. Sasamahan kita sa laban mo hanggang sa dulo. Sa mga sandaling iyon, hindi ko na napigilan ang sarili ko at niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi na rin namin napigilan ang luhang dumadaloy mula sa aming mga mata. Sigurado ka, ha? Huwag mo akong sisisihin kapag inatake ka ng aswang. Hindi mo naman hahayaan na mangyari yun, di ba? Kasi pagtatanggol mo ako
Naman, kahit matatakbutan ka at nervyosa, labas na labas kita, no? Ikaw ang bestie ko. Kapag natapos ang lahat na to, akong bahala sa'yo. Libre na manicure at pedicure mo. Promise yan, ha? Aasahan ko yung bakla ka. Oo, promise. Pero huwag ka masyadong dumikit sa akin, Besh. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ako makakapagtiis. Naamoy na kita, tambang mo. Ay nako, tama na nga yung kadramahan ninyong dalawa. Sayang ang oras. Kailangan niyo pang magpunta sa tuktok ng bundok. Kahit nahihirapan, nagawa pa rin maglakad ni Gabriel. Pilit niyang nilalabanan ang kamandag ng aswang sa katawan niya. Sa isip ko kung ibang tao yun, siguradong bumigay na. Pero iba ang best friend ko. Matibay siya. Makalipas ang 2 araw, narating din namin ang tuktok ng bundok. Pagtapak namin doon, napansin ko na lalo pang nag-iba ang itsura ni Gabriel. Unti-unti na siyang tinubuan ng mga balahibong kahawig ng sasitan gubat. Naglalaway na rin ang kanyang bibig at unti-unti nang sumusulpot ang matutulis niyang mga ngipin. Best friend, nandito na tayo. Kailangan mo nang bigkasin yung dasal na binigay ni Mang Simon, ha? Ilabas mo na rin yung batong pilak para madasalan. Sige, nakaanda na ako. Sigurado ka ba, Besh? Kaya mo pa? Kaya ko pa. Sige, umpisahan mo na yung pagbigkas ng dasal. Kailangan natin magmadali bago muli magpakita yung sitan gubat. Binasa niya ang nakasulat sa papel at sinimulan niyang bigkasin ang dasal na nasa lengguaheng hindi namin maintindihan. Ako, Sena Lutar, Imuro, Santel, Namara, Viras, Talum, Serrato, Mina, Bala. Nang matapos yung bigkasin ang huling salita ng dasal sa 3 ulit, nagulat ako na biglang gumuhit ang matalim na kidlat sa kalangitan, Miss Ligaya. Ilang saglit lang, ay tumama ang nakasisilaw na liwanag mula rito sa katawan ni Gabriel at sa hawak niyang batong pilak. Beshi! Nakita akong bumagsak si Gabriel sa lupa at nabitawan ang hawak niyang batong pilak. Dali-dali ko siyang nilapitan. Gabriel! Best friend! Diyos ko! Anong nangyari sa'yo? Hoy! Gumising ka! At sakit na katawan ko. May tumama sa'yo na liwanag kanina kaya... Teka, Beshi? Nagbalik na sa normal yung kulay ng balat mo. Talaga? Oo nga no. Hindi na kulay abo ang balat ko. At saka, Beshi, nagbalik na rin sa normal yung mga mata mo. Hindi na kulay puti lahat. Habang nagtataka kami sa nangyari, hindi namin namalayan na biglang lumakas ang hangin at umalingasaw ang mabahong amoy sa paligid. Hanggang sa lumitaw na lamang mula sa kung saan ang sitan gubat. Ganyan ka ba talaga? Palagi ka nalang sumusulbot kung nasa kami. May kakasa. Ano yung hawak mo? Demonyo ka talaga, wala kang awa! Halos maduwal kami nang makita naming may hawak na pugot na ulo ng isang batang lalaki, ang sitan gubat. Inasar pa niya kami. Gamit ang kanyang matulis na kuko, dinukot niya ang mata mula sa pugot na ulo at sa kanya ito kinain. Walang kasing sarap ang sariwang bata. Wala kang kasing sama. Pumatay ka na naman ng batang walang kamalay-malay. Sobra na. Masyado na maraming nadamay sa sumpa. Hindi ko naayaan naman na iba ang kasamaan mo. Paano mo kami nasundan dito? Paano mo nalaman na nandito kami sa tuktok ng bundok? Walang impormasyon ang nakakalampas sa akin. Palagi ako nakamasid sa inyo at sa lahat ng galaw ninyo. Pero ang pinagtataka ko, bakit biglang nawala ang senyalis na kamantag na pagiging aswang na isinali ko sa iyo, Gabriel? Bakit? Hindi ko na ito nararamdaman. Marahil dahil sa kakaibang dasal na binigkas ni Gabriel at sa mga pagtama sa kanya kanina na liwanag na nagmula sa kidlat. Maaaring dahil doon ay nawalan ng bisa ang kamandag na binigay mo sa kanya. Hindi ka nagtagumpay na gawing katulad mo ang best friend ko. Kalokohan! Hindi maalis na isang pipitsuging dasal mula sa pipitsuging albularyo kamandag ko. Hindi ito maaari. Hindi! Isa lang ang ibig sabihin nito. Epektibo ang dasal na binigay sa akin ni Mang Simon. Kaya nakabalik ako sa dati.
Ngayon ko rin malalaman kung nawala na rin ang sumpa ng batong pilak. Dinampot ni Gabriel ang batong pilak mula sa lupa. Bigla itong nagbago ng anyo at naging espada. Inilabas din niya ang mahiwagang patalim. Ako naman ay naghanda ng mga dala kong pangontra, asin, bawang at buntot pagi. Sigurado ka ba na natanggal na ang sumpa sa batong pilak, Besh? Medyo kinakabahan ako eh. Walang masama kung susubukan natin, Besh. Ito na lang paraan para mapuksa natin ang sitan gubat na yan. Baka kasi kapag ginamit mo sa kanya yung batong pilak, lalo pa siyang lumakas. Mas lalo ka mahirapan na mapatay siya. Magtiwala tayo. Magtiwala tayo. Tumangulang ako sa kanya. Kahit na may konting kaba ay nagtiwala ako. Matapang na hinarap ni Gabriel ang sitan gubat. Hawak sa magkabilang kamay ang dalawang sandata. Tapusin na natin to. Marami ka ng pinerwisyong buhay. Hindi ka na dapat mabuhay pa. Wala ka talagang kalang sa lolo mo sa tuhod, ano? Pare-pareho kayong walang kwenta. Kayo na mga kapatid ko. Dapat ka lang mamatay rin kagaya nila. Kaya sige, tinatanggap ko ang hamon mo. Pasensya na, pero hindi ka karapat dapat igalang dahil napakasama mo. Pareho kayo ng demonyong itinuri mo, Panginoon. Kaya magsama-sama kayong dalawa sa impyerno. Talagang pinapangatawanan mo ang pagiging manonogis. Huwag mo ako lakuhin. Dahil alam kong ginagawa mo lang ito dahil may obligasyon ka sa mga tao upang ayusin ang problema ako mismo ang may gawa. Dahil sa binigay nilang pabuya, hindi ba? Ang totoong ginagawa mo ito, hindi para sa kapakanan nila. Kundi dahil sa binabayad nilang pera. Kailangan mo na malaking halaga dahil meron kang malaking magkakautang. Oo, inaamin ko na ang una. Tinanggap ko ang pagiging manunugis dahil sa pera binabayad sa akin. Pero na tumagal, napagtanto ko kung gaano ka kasama at kung gaano ka nakakapaminsala ng inosenteng tao. Tinanggap ko ng buo ang aking pagiging manunugis. Hindi mo ko katulad. May konsensya ako. Tignan natin kung hanggang saan kadadali na konsensya sinasabi mo. Umangil ng malakas ang aswang. Inihanda nito ang matutulis niyang kuko. Ngunit sa isang igla, bigla itong naglaho. Ha? Saan siya nagpunta? Bigla na lang siya nawala. Gumagamit na naman siya ng kapangyarihan para itago ang kanyang sarili. Para hindi natin siya makita. Handa mo sarili mo, Besh. Nasa paligid lang siya. Naamoy ko pa rin ang mabaho niyang amoy. Tignan natin kung mahanap mo kung nasan ako. Di nagtagal nakaramdam ako ng malakas na hangin sa tabi ko at bigla na lang akong nagkaroon ng mga kalmot sa braso at binti. Kinakalmot ako ng aswang sa iba't ibang bahagi ng katawan ko. Ako ang pinupuntirya niya. Kahit nasasaktan at duguan ako, nagawa kong isaboy sa hangin ng asin at dinikdik na bawang. Narinig kong nasaktan ng bahagya ang aswang. Aray! Aray! Tigilan mo ako, aswang ka! Natapilisan ako ng asin at bawang. Buwisit ka talaga, babae ka. Hoy, aswang! Tigilan mo na ang besi ko! Ako ang harapin mo! Ganyan nga, Besh. Magsaboy ka lang ng mga asin at dinikdik na bawang sa hangin. Kahit hindi natin siya nakikita, madadaplisan at masusugatan din yan. Iampas mo sa hangin ang butut pagi! Sinunod ko ang sinabi ni Gabriel. Inahampas ko sa hangin ng buntot pagi. Hindi ako tumigil. Inahampas ko ito ng paulit-ulit hanggang sa marinig kong muling nasaktan ng aswang. Naisahan mo na naman ako, babae ka. Kahit hindi kita nakikita, hindi mo maiiwasan ang mga pag-atake ko. Ganyan nga, Besh! Huwag ka papatalo! Pinagalit ninyo ako. Matitikman ninyo ang ganti ko. At uunahin na kitang babae ka. Nagulat na lang ako nang maramdaman ko ang pag-angat ng katawan ko sa hangin. At walang ano-ano, ay humagis ang katawan ko at tumama sa malaking puno. Anong ginawa mo sa kanya? Nararapat lamang sa kanya yan dahil pakialamera siya. At dahil sa pag-iimasok mo iya, hinihiling mo na rin na maaga kang mamatay. Mukhang masarap ang karne at laman loob mo. Ang bango mo at sariwa. Huwag na huwag mo gagalawin ang best friend ko. Subukan mo lang at pagsisisihan mo. Gagawin ko ang gusto ko at wala kang magagawa para pigilan ako. Hangal, hindi mo ba nakikita?
Wala ka rin nagawa ng iihagis ko ang kaibigan mo sa puno. Kaya ano magagawa mo para pigilan ako? Sasabuyan mo rin ba ako ng asin na dinikdik na bawang? Pasin mo ako ng buntot, Maggie. At gagamitin mo sa akin ang mga sandata mo. Alalahanin mo, kapag ginamit mo sa akin ang batong pila, lalo lang akong lalakas at magiging mas makapangyarihan. Hindi ka makakasiguro na taglay pa rin ng batong pilag ang sumpa ng diablong sinasampa mo. Kaya huwag kang umasa na lalakas ka pa o madadagdagan ang kapangyarihan mo. Sa sinabi ni Gabriel, lalo pang nagalit ang aswang, Miss Ligaya. Narinig namin ang mas malakas nitong pag-angil at paghalakhak. Ilang sandali pa naramdaman ko na mas lumakas ang hangin sa paligid. Mukhang ipinararamdam niya ang tunay niyang lakas nang bigla kong naramdaman na may sumasakal na sa leeg ko. Gabriel, sinasakal niya ako. Tigilan mo niyan! Huwag mo siya saktan, demonyo ka! Panoorin mo kung paano ko pipilipitin ang leeg ng babae ito. Pagkatapos ko baliin ang leeg niya, sisipsipin ko ang lahat ng tugo sa kanyang katawan. Tudukutin ko rin ang puso niya at kakainin. Isusunod ko ang iba pa niyang laman loob. Natiyak ako, napakalinamnam. Gabriel, nararamdaman ko ang pagdila niya sa pisngi ko. At ang pagdambi ng kamay niya na may matutulis ako sa dibdib ko. Tigilan mo na ang best friend ko! Nang walang ano-ano ay biglang sumugod si Gabriel sa kinaroroonan ko. At walang habas na iwinasiwas sa hangin ang hawak niyang mahiwagang patalim at batong pilak. Maya-maya naramdaman ko na may tumalisik sa akin na kulay itim na likwidong mabaho ang amoy at malansa. Ano to? Ang lagkit sa kambaho. Ano to? Dugo? Dugong kulay itim? Paano mo nagawa yun? Nagawa mo mapuruhan na si Tanggubat, bakla! Laking gulat namin na makita naming nakabulagta na sa lupa ang aswang na si Tanggubat. Marami siyang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pati na rin ang malalim na hiwa sa dibdib at tiyan. Napagtanto ko na ang likidong tumalsik sa akin ay dugo ng aswang. Anong nangyayari? Bakit imbes na lumalakas ako? Parang nawawala ang lahat ng lakas at kapangyarihan ko. Anong ginawa mo? Hindi ko alam. Marahil tuluyan ang nawala ang sumpa sa sandatang to. Kaya imbis na lumakas ka, napuruan ka at naghingalo ka ngayon. Isa lang yung ibig sabihin nito. Kahit kailan, hindi magtatagumpay ang kasamaan. Gumawa ng paraan ng Diyos para pigilan ang lahat ng gagawin mong kasamaan. Kaya kung ako sa'yo, magsisi ka na sa lahat ng ginawa mo para mapatawad ka pa ng totoong Panginoon. Kahit kailan ay hindi ako magsisisi sa lahat ng ginawa ko. At hindi rin ako iinatawad sa Panginoon mo. Isa lang ang Panginoon ko at ang tanging Panginoong Diablo lang ang kinikilala ko, Panginoon. Kung akala mo'y tapos na ang lahat sa aking pagkamatay, nagkakamali ka dahil ang kasamaan ay walang kamatayan! Tuluyan na ngang namatay ang aswang. Hindi kami makapaniwalang nagawa pa rin ni Gabriel na mapuksang si Tanggubat sa kabila ng lahat ng pinagdaanan namin. Sadya talagang mabuti ang Diyos. Nagawa ko, Besh. Nagawa ko. Maraming salamat, Besha. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin. Sa wakas, tapos na, Besh. Tapos na ang sumpa sa angkan ninyo dahil patay na yung aswang. Sana nga tapos na, Besh. Sana nga tapos na. Sa pagkamatay ng aswang, bumalik na sa normal ang lugar namin. Mula noon, wala nang nababalitang mga nawawala at muling natahimik ang mga tao. Nalaman nila na napuksa na ang aswang na ugat ng lahat ng problema, kaya labis ang kanilang pasasalamat. Lalo na sina Aling Alma at Aling Cecil. Sa best friend kong manunugis. Nagpasalamat din kami kay Mang Simon. Ang albularyo, dahil kung hindi dahil sa dasal na ibinigay niya, hindi mawawala ang kamandag ng aswang sa katawan ni Gabriel at hindi rin mawawala ang sumpa ng Diablo sa batong pilak.
Labis din ang pasasalamat namin kay Aling Sally sa lahat na naitulong niya sa amin. Napatunayan namin na tapat at maaasahan siyang kaibigan ni Lola Ising. Nagdesisyon din sa Gabriel na manatili na sa lugar at muling tirhan ang bahay ng kanyang lola. Ano? Ibabalik mo yung pabuyang binigay sa'yo ng mga taga rito? Teka, bakit? Pinaghirapan mo naman ang perang yun, di ba? Napag-isipan ko na uutay-utayin ko na lang yung pagbabayad sa utang ko. Sa panahon ngayon, mas kailangan ng mga taga rito ang pabuyang ibinigay nila sa akin kaya ibinalik ko na lang yun sa kanila. Magsisipag na lang ako sa pagtatrabaho ko para mabilis kong mabayaran yung utang ko. Di balik manikurista ang beauty mo niyan, Besh. Yes! Nagbabalik ang baklang manikurista kaya ipaalam mo na sa mga taga rito na sa akin na ulit sila magpupunta kapag gusto nila magpa-manicure at pedicure, ha? Oo naman, best friend, no? Siguradong dadayuhin ka ulit ng mga taga rito sa lugar natin. Dahil ikaw lang naman ang pinakamagaling naman ni Corista, no? Siyang tunay! Kaya ano pang hinihintay mo, bakla? Umpisahan mo na ngayon. Dahil nasa labas ng ibang kapitbahay natin gusto na magpamanicure sa'yo, oh. Ano? Nasa labas na sila? Teka, sandali, magbibihis na muna ako. Tingnan mo, naka-bra at pipi short lang ako. Sa ngayon, hindi na manunugis ang best friend kong manikurista. Dahil sa kanyang husay at sipag, mabilis siyang nakaipon at nabayaran na niya ang utang niya. Ang mga sandatang nakatulong sa kanya upang mapuksa ang aswang ay tinago niya na sa ligtas na lugar. Kapag dumating ang araw na kailanganin niya ulit ang mga ito, hindi siya magdadalawang isip na muli itong gamitin. Sa tingin niyo ba tama ang ginawa ng best friend ko na ibalik sa mga tao ang malaking pabuyang ibinigay ng mga ito sa kanya? I-komento lang ninyo ang mga sagot niyo sa ating comment section. Dito ko na tinatapos ang aking kwento, Miss Ligaya. Sana ay mapili niyo ito upang mabasa rin para sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat. Hello Marta, hindi ako makapaniwala sa naging karanasan ninyong dalawa ng iyong best friend na si Gabriel. Parang dinala ninyo ako sa kakaibang mundo na posible palang mangyari sa totoong buhay. Ramdam ko ang lahat ng emosyon na inyong naranasan, mula sa takot at kaba hanggang sa tagumpay at pagharap sa aswang. Ipinakita naman ni Gabriel ang kanyang tapang at determinasyon na wakasan ang kasamaan ng aswang. Kahit pa ito ay bahagi ng kanilang pamilya. Natutuwa rin ako sa naging desisyon niya na ibalik sa mga tao sa inyong lugar ang pabuhay na ibinigay sa kanya sa halip na kunin ito para sa sarili. Pinagsumikapan niya ang perang pambayad sa utang niya. Ang karanasan ninyo ay isang magandang paalala na sa kabila ng panganib nananaig ang pagtitiwala at pagkakaibigan. Ipinapakita nito na sa oras ng kagapitan, mahalaga ang pagkakaroon ng tapang at tiwala sa isa't isa. Naway patuloy kayo magsilbing inspirasyon sa inyong komunidad at ipagmalaki ninyo ang inyong samahan bilang magkaibigan na handang magsakripisyo para sa isa't isa. At bago ako magpaalam, gusto ko lang mag-iwan ng paalala sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kung makakita kayo ng ibang channel na nag-re-upload na gumagamit ng aming content ang walang pahintulot, huwag po natin silang suportahan. Sa halip, pakireport po ito upang maprotektahan ang aming mga orihinal na kwento. Narito po ang ilan sa listahan ng mga ating lehitimong channel. Kwentong Takip Silim, Sityo Pangil, Sityo Bangungot, Aswang Diaries, Aswang Confessions. At ang ating pinakabagong channel, Aswang Radio. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta. Hanggang dito na lang, ako si Miss Ligaya at isang mapagpalang araw sa inyong lahat.